Kailan ba dapat magretiro ang inahin? Ano ba yung mga palatandaan na pwede mo na siyang ibenta? Yan ang mga magandang tanong at magandang pag-usapan. So ganito kasi yan, sa pag-aalaga ng inahin, mayroong tinatawag na culling period. Ito yung panahon na kailangan mo na siyang palitan kasi nga hindi na maganda yung performance ng iyong inahin. So alam nyo ba, sa malalaking farm, pinapaabot muna nila ng 6 hanggang 7 parity bago nila palitan. Ayan, habang nagbablog ako dito, may biglang dumapong ibon. Nagasan ka ba? Ba't nandito ka? Yan, gusto mama sa vlog. Yan, sige, yan ka lang. Okay, balik tayo. Sa mga backyard naman, hanggat maganda pa yung performance ng inahin, ay hindi pa rin pinapalitan. Sige lang ang pagpapaanak. May kilala nga akong customer na umabot pa ng 10 beses nilang pinaanak yung kanilang inahin bago nila pinalitan. Ilang ilang taon na, siguro 5 years na yun, Buruin mo 10. So bakit ko sinabing depende sa performance? Ganito kasi yan. May mga inahin na unang parity pa lang, may problema na agad yung kanilang mga anak. Minsan hindi nagpapadede, minsan napamatay yung kanilang mga anak, lumalabas patay na. Yung iba naman hindi marunong mag-alaga ng biik. So pag may mga ganong pagkakataon, yung iba kinakal na nila at yung iba naman pinagbibigyan pa. Kaya depende sa sitwasyon, depende sa may-ari. Kumain. Kumain siya ng feeds. Kain. Kumain siya ng feeds. Yan. Bukas ko lang tatapusin yung vlog ko. Kasi may dumayo dito ng Yan. Nabi, dali. Kain. Ko alam kung taga saan tong ibon na to. Bigla na lang pumunta dito. Kung sa ibang bahay ka, siguro patay ka na. Tinirador ka na. Sige, ilagay mo na yan. Kain mo, pakain. Pagkatapos nitong pakainin, ilalagay din namin dyan. Bahala na siya kung bumalik pa ulit siya dito. Pero kung dito siya titira sa kamalig namin, ang babuyan namin, edi lagi namin siyang papakainin. Kaya bahala siya. O yan, kain, tuka. So hanggang dito na lang muna. Bukas na lang yung vlog. Hindi na tapos.